Na kumukundina sa lantarang paglalagay ng mga pangalan at larawan ng ilang mga politiko sa mga proyekto ng gobyerno. Nauna na rin ipinanukala ang anti-EPAL bill pero hanggang ngayon ay nakabinbin pa rin ito sa Kongreso. Makatwiran nga ba ang ginagawa ng ilang politiko? Sa kalsada, bida ang kanilang mga larawan. Sa mga proyektong pinondohan ng pamahalaan, nakakabit din ang kanilang mga pangalan. Dahil nakabalandra at nakakalat ang kanilang litrato sa mga proyektong pampubliko, tinaguran silang EPAL o mapapel na opisyal ng gobyerno. Internet ang nakitang paraan ng ilan para ipakita ang pagtutol sa mapapel na politiko. Sa website ng blogwatch.tv, isang page ang ginawa kung saan malayang na ipopost ng sinuman ang makuha nilang litrato ng umano'y EPAL na politiko. Umabot na sa 20 ang bilang ng mga litratong isinumite sa website. Nag-umpisa yan dahil sa diskusyon namin sa Twitter. Kasi nag-umpisa na yung nagtataka mga followers namin na bakit na why is there nagkaroon ng discussion na about election na ganyan. Sabi nga, may EPAL naman ito mga candidates, ganyan. Ang dami ng contributions. So, nag-hashtag lang sila, EPAL Watch, and then tinitingnan ko kung talagang EPAL ba, bakit EPAL yun. Sa Facebook page na ito, pati donasyong school supply sa isang elementary school, meron ding pangalan ni Mayor. Kasi ang ating sistemang pampolitika, hindi lamang ang sistemang pampolitika, kundi ang sistemang sosyal ay personality-based. Kaya hindi mahalaga sa atin kung anong partido, kung anong administrasyon. Ang mahalaga ay nakikilala natin yung mukha, nakita natin yung pagmumukha niya, lalo na kung mag-personal appearance. Sa paglilibot namin sa Kamaynilaan, kapansin-pansing nagkalat ang signages na may pangalan o litrato ng mga public official. Sakaling ito, nakabalandra malaking litrato at pangalan ng politiko sa isang karatulang nag-aanunsyo ng isang bagong gawang kalsada. Sa ilalim naman ng street sign na ito, may nakadikit ding pangalan ng isang lokal na opisyal, habang nakaukit din ang initials ng isang mayor sa mga waiting shed, poste at Rhode Island. Maging sa mga ipinamimigay na bag at notebook sa isang pampublikong eskwelahan, may nakalagay ding litrato at pangalan ng politiko. So anong epekto sa inyo pag nakakakita kayo ng mga ganyan nakapaskil ng mga politiko, pangalan? Nakakahinaya sa isang banda kasi nga imbis na ganyan nila, dapat pinamigay na lang nila sa mahirap yung pinapapagawa, diba? Yan, yung mga ganyan, yung mga announcement, ano masasabi mo dyan? Wala. Pabor ka ba dyan, pabor ka? O nanghinayang ka rin? Hindi naman ako sa pabor, pero hindi ko alam kung para saan yan eh. Kung para ba sa politika o sa panibagong pagpasok ulit ng eleksyon, hindi natin alam kung para saan yan. Bukod sa agaw atensyon ng ilang pangalan ng mga politiko sa mga proyekto ng gobyerno, maaga din daw silang nakakapangampanya. Bentahe rin daw itong may tuturing sa mga nakaupong opisyal dahil pangunahing bentahe kasi nito ang pagpapapansin sa mga botante. Kung pagbabasihan ng Omnibus Election Code, kandidato lamang may tuturing ang isang tao kung formal na siyang nagain ng Certificate of Candidacy, kaya walang nilalabag na batas ang mga umano'y mapapel na mga politiko. It's an ethical issue. Should they be using, halimbawa, yung pera ng taong bayan para sa mga signage nila? Wala namang katuturan, wala namang silbi. Yung Happy Fiesta, namang silbi sa taong bayan yun, di ba? So, at the very least, it's an ethical issue. Ang ganitong matagal ng gawain ang nag-udyok kay Senador Miriam Defensor Santiago upang ihain ang isang panukalang batas, ang Senate Bill 1967 o ang Anti-Signage of Public Works Act, mas kilala sa bansag na Anti-EPAL Bill. Dayon kasi ng panukala na ipagbawal at parusahan ang sinumang opisyal ng pamahalaan na maglalagay ng kanilang pangalan at litrato sa mga proyektong pinondohan naman ng taong bayan. Sa explanatory note ni Santiago, sinabi niyang hindi kinakailangan at unethical ang ganitong gawain. Sa Kongreso may tatlong version ng Anti-EPAL Bill. Ang House Bill 3052 at 2309, kapwa nagbabawal ipangalan
ang anumang pag-aari o proyekto ng gobyerno sa sinumang opisyal ng pamahalaan. At ang House Bill 3943 o Public Works Title, Signboard and Marker Standardization Act na maglilimita naman sa impormasyong inilalagay sa mga public announcements. Iba-iba ang parusa ng mga nabanggit na panukalang batas, pero aabot sa 1 milyong piso ang pinakamalaking multa hanggang 1 taon na pagkakakulong at maaaring pagkakatanggal pa sa serbisyo. Mapaproyekto ng gobyerno, announcement o di kaya'y simple mga pagbati. Sa ganito natin karaniwang nakikita mga mukha ng mga politiko. Pero kung sakaling maisa sa batas na ang anti-EPAL bill, ay maaring matuldukan na ang ganitong klaseng simpleng pangampanya. Pero mahirap daw ipasa ang ganitong uri ng batas. Katunayan, 2004 pa nang unang inihain ng isang anti-EPAL bill sa Kongreso. Sumasalungat daw kasi ang anti-EPAL bill sa isang tradisyonal na estilo ng politika sa ating bansa. It has something to do with ethics, except na ang ethics, ang hirap tuntunan talaga kung ano ibig sabihin nito, kung anong masama sa'yo, pwedeng sa kanya, hindi. Pero yung tinatawag nating ang kapal mo naman, o kaya wala ka bang delikadesa, Pinoy tayong dalawa na intindihan natin ang ibig sabihin nun. I think we need more public outrage on the misuse of public funds para mapilitan ng both houses of Congress na ipasa ang mga bills na ito. Nauna nang sinabi ng palasyo na tutol ang kasalukuyang administrasyon sa gawain ito ng ilang politiko. Katunayan, ilang buwan pa lang nakakaupo si Presidente Aquino, nag-issue ng Department of Interior and Local Government o DILG ng isang memorandum circular na nagbabawal sa paglalagay ng pangalan o litrato ng mga local government officials sa billboard o signages ng kanilang mga proyekto. Malagay ko naging epektibo kasi yung iba nahiya. Pero meron talagang hindi nahihiya. Kaya ganun pa rin yung kanyang kalakaran. Ang sa amin lang administrative. Pag may memo kami, sasakop namin, hindi siya sumunod. Insubordination. Pero yung act of putting a face, a picture, a name on a government project, wala pa hong binayolate na batas. Gayunman, dahil wala namang mabigat na parusang sino mang lumabag sa inilabas na memorandum ng palasyo, tila hindi natinag ang ilang opisyal ng gobyerno. Katunayan, wala pang napaparusahan ng DILG na lumabag sa memorandum na ito. Briefly, they will come out with a law which would really prohibit or at least regulate the use of this premature in all other activities rather than apparently hindi eleksyon pero ultimately yun ang main purpose naman, gagamitin lang pagpapakilala ng maaga. Then there has to be a very good law that will regulate it. Bawat sentimong ginagamit ng mga iniluklok na opisyal ng pamahalaan galing sa buwis ng mamamayan. Bawat proyektong kanilang inilulunsad, responsibilidad nila bilang lingkod bayan. Sa kabila ng ilang kautosang nagbabawal sa pagiging mapapel ng mga politiko, tila ningas-kugo naman ang ilan, pasaway na lumalabag dito. Kaukulang batas ang nararapat upang hindi na magamit pa ang posisyon at pondo ng pamahalaan para sa pansariling interest lamang. Ako si Giga Manicad at itong nakatala sa aking Reporter's Notebook.